Next slide. Do you not know, brethren, for I speak to those who know the law. So, kita ni. Tama? Kita man ang nakasabot na sa mga command sa Ginoo. That the law has dominion over a man as long as he lives. Tama? Ang pasabot ani, for example, ikaw murderer, mag-take effect lang ang imuhang hatol while buhi pa ka. Pero kung ikaw nga nakay kaso, kung mamatay ka, dili na mag-effect ang law sa imuha. Tama? So, gipasabot na pud sa Ginoo diri sa toa nga sa mag-asawa. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. Tama? So, ang inyong kaminyoon is bound ka sa law nga adultery kung kamong duha buhi pa o nya nakipagkuan ka sa lain, tama? Adultery ang tawag ana. Pero kung namatay na ang imuhang bana, dili naka-bound ana nga law adultery kay kinsa may kasuhan, tama? Patay naman. So dili naka-bound ana nga law. Same gyapon sa murderer, no, nga maski gisintensyahan ka og life sentence sa imong gipatay, pero kung namatay ka sa kulungan, wala na singlon ana, dili na mag-effect sa imuha. Same po na sa mag-asawa. So mao na ang pasabot ani. Next slide. So then, yan na siya, if while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. Tama? But if her husband dies, she is free. Kaya wala naman effect sa iyang law. So that she is no adulteress, though she has married another man. Next slide. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. So last verse na no? Napa? Sige. For when we were, ibalik niyo niya dito ha, saan sa nato. For when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. So ibalik siya dito nga verse. So, ani, na akong illustration sa inyo nga marriage kay yamang ang istorya man ta diri about marriage and about sa law. Now, akong tawagon si Cindy. No, diri ka Cindy. Okay. Dali diri si Cindy. Okay. Si Cindy, for example, ang first niya nga minyo, sabuton nato diri ang tulok ka kaminyoon. 3 marriage. Maminaw mong tarong para makabalo mo explain at the same time, dili mo mahimong religious. Paano niyo? Mao ni ang kuan usahay kanang dagan kay tag mga ginademand sa mga people and wa kakabalo nga naminyo pa day ka aning kaduha. So ato aning sabuton kining ato aning ipasabot as much as the Holy Spirit wants me to share. For example, si Cindy, ang first niya nga magminyo si Cindy first. Ang iyang naminyoan nga first is magsigig kulata. Sigig kulata sa iya, sigig sige og kanang oppress sa iya. Which is mao ni kita katong wala pa ta no born again.
We are married to our sinful nature. Sige, oppress ato ba? Sige, oppress ato Karon, ang second nga marriage, ang ginahitabo is na born again ta. Gipatay sa Ginoo ang first niyang giminyuan. Ang gikuha sa Ginoo ang first niyang naminyuan, which is ang iyang flesh. Nakuha na to. Partner man may ani sa flesh. Mo bitaw inom ka, kawat ka, shabuk ka, ani partner gina-oppress siya ba? Murag first marriage niya kakulata siya. Same po din sa imong first marriage, di ba? Tungo na nga, murag palun ka, oppress kay ka, mag-ana. Karon, gikuha karon sa Ginoo ang imuhang first nga bana. Karon, si Cindy, nakigminyo siya og another. Tama, tawagan ako sa Bible, ay dire. Para masabtan ninyo ni. Okay. Karon ang naminyoan ni Cindy is good. Perfect. Nice standard. Tama. But ang problem sa iyaha is walay freedom si Cindy. Kay tanan man niyang gusto ipahimo niya diri kay Cindy. Tanan niya nga mukaon ka og alas 8 dapat mumatay jud kag alas 8. Kuan siya kanang strict si number 2. Karon gaubay man pud si Cindy. Kay tama man pud, puro man tama ang second nga wife. Wala may mali ay husband, wala may mali aning second nga husband. Kaso lang karon sa second marriage, wala gikuha sa Ginoo ang second nga husband, kundi gikuha sa Ginoo ang first ang wife. And ang ikatulo karon nga husband ni Cindy is tig alas 12 mo mata si Cindy, pero ang gusto sa third nga husband is alas 8 siya mukaon. So ang himuon karon ni Cindy, dili man pod pwede kwaon sa Ginoo ang second nga husband kay perfect man ni siya. Wala man ni siya ikwan, wala man ni siya problema. Ang second nga husband ni Cindy, nagrepresent ni siya sa law. Dili man pwede kwaon ni Jesus Christ, dili man kwaon ni God ang law, kay perfect ang law. Siya ko naghimo aning law. Nakuha ninyo? Kaso lang, gasubmit si Cindy sa law nga dili na niya ikalipay, kung dili murag tuok na kay siya ba. So ritual na lang ang pag-obey niya, pag-submit niya is ritual na lang gihimo niya. Unya, dili man pwede kwaon ni God ang second nga husband kay nga law, kay perfect man ang law. Ang gihimo karon ni God is gikwa niya gipatay niya ang second ang wife, tapos naghiusa siya sa third nga husband, which is in Christ, si Jesus Christ. Karon si Jesus Christ karon with the help of the Holy Spirit, mo help siya sa imuha nga Cindy. Tigalas 12 man ka mo mata. Pukawon ka niya og alas 10. Tapos tabangan ka niya nga ma-fulfill nimo ang alas 8 nga gusto sa law. So dili na ni karon legalistic imong naminyuan. Asabtan ninyo, kung dili mo submit ka karon, tabangan ka sa Holy Spirit nga ma-fulfill gyapon nimo tong law. Pero dili ka tong compulsive ka, at the same time ritual na lang ang imong submit sa law. Nakuha ninyo? So dili obligation ang pag-submit nimo sa command sa Ginoo. Dili na paras tong second marriage nga, oy, pagdibo, dibo ka. Kanang mag-tights, napugos na kag-tights. Mag-fast ka, out of compulsion. Magsimba ka, dapat present mo tanan sa Sunday service. Dapat present mo tanan sa meeting. Dapat jud kanang kanang perfect ka dapat. Mo ni kung ingon ana ang imong batasan karon nga na-redeem na ka sa Ginoo, naminyo pa ka sa law. So kung naga-win souls ka, naga-give ka sa tithes, out lang sa imuhang
obedient sa law, you're bound to die. Dead works na siya. Mao na siya nga. Balikan na to. Salamat ha. So nasabtan ninyo ang illustration, no? Tung una, wala pa ka na born again. Pagka born again, ni mo na set free ka sa oppression. Naminyo ka. Taghan kayong mga Kristiyano, naminyo sa ikaduha, sa law. Kasimba man, wala jud sila sila nagapatay og tao, wala pod sila nagcommit og adultery, wala pod sila nangawat, wala na pod sila bisyo. But the problem, ang pag-obey nila karon sa law is dili out of love, but out of their compulsion and out of their obligation. Then, mao na nga giingon diha, wala ka ni, balik ta dali, para masabtan na ninyo ni siya. Balik ka, madam. Sa first slide, sa Romans, kinana. Do you not know, but if the husband dies, he is released from the law. So, sige. Next slide. Next slide, ani. Okay. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law. Patay na ka, ikaw man nagipatay sa Ginoo. Tama? Then, iyang gingon diha, through the body of Christ, that you may be married to another, to Jesus Christ. Ako ninyo? Then, who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. Dili sa law. Then, next slide. For when we were in the flesh, katong napaka sa first marriage, the sinful passion were aroused by the law, were at work in our members to bear in fruit to death. But now we have been delivered from the law, having died. Namatay naman ta, that we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit. You serve in the newness of the Spirit, not in the oldness of the letter law. So karon, kung naga-submit ka sa imong wife as a husband, kay kuman baya sa Ginoo nga mo submit ka sa imong husband, tama? Kung naga-submit ka sa imong husband out of your obedience lang sa law, is na married gyapon ka sa law. Dapat mag-submit ka sa imong husband out of your love sa Ginoo. Ako no? Out of your love kay Lord, out of your love sa imong husband, kailangan ka mo submit. Dili ka nga mo magingon diri sa Bible. Oh. So kung ang imong husband magsige grimay siya mo maingon ani, mo maingon ana. So wala ba ako naminyo sa law? Kung dili ko makasubmit sa imuha karon, tama man ang law. Ang tama dapat nga batasan nimo diha is, Lord, I know nga perfect imong law. I know, Lord, nga tama tanan ang imong word. Tabangi ko, Holy Spirit, nga makasubmit ko sa kong wife, sa kong husband. Sabta ninyo, mo na'y tama, mo na'y dapat na to, nga ibutang sa tong heart. Amen? Naba mo diha? So, nauman na to sa first marriage. Mau ganito sa first marriage, di ba? Yang gingon diha, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old, so wala na old Nel. Tama? Wala na ka na first marriage. Second marriage, I am free now. Tama? Instead of marrying Christ, na-marry ka sa law. Second marriage. Tama man po? Good? Wala man po kaniyaging nan sa law, nga maghimo ka dili maayo. Tama? Pero ang problema, very demanding. Ang second marriage. Kailangan ni mo ni. Kailangan ni mo na ni. Muna ang makita ni mo, daghan kay mga churches nga naminyo pa sila sa ikaduha, sa law. Wala nilang masabtan, kini nga Romans 7. Nga naa na di ay ang Holy Spirit, nga mutabang sa imuha, nga mo fulfill sa law. Dili nga, mo gani dili na masabtan ang uban. Diha, puro na sila adik.
Unya, perfect man jud ang law. Pero tabangan ka sa Holy Spirit nga ma-fulfill nimo ang law. Dili pwede nga, for example, ikaw na kay problema sa lust, na kay problema sa kawat, na kay problema sa drugs. Dili man na, lahi-lahi man ta og respond tanan. Ang Holy Spirit ang mutabang sa imo, kay naminyo naman mo sa Holy Spirit, dili sa pastor. Nakuha ninyo? Mo nang di ko mag-struggle sa inyo ha, mo ampo ra jud ko sa inyo ha. Ngano man, wala man mo naminyo sa kuha. Naminyo man mo sa Holy Spirit. Naminyo man mo sa Ginoo. So kung naamoy problema nga mo obey sa pulong, mo obey sa command, mo obey sa law, mangayo mo sa Holy Spirit. So dili pud na pwede nga kuhan ka ng ana, grabe ta ka kuhan no, nakaagi na mi ani. That's why nga ang Holy Spirit tama ra jud diya ba ang mga dapat nato i-correct. Kay kita naga-dibo man eh. Naga-win souls man eh siya. Naga-tithes man eh, naga-fasting perfect. O ang problema dito dahil siya naminyo sa law, sa balaod. Naminyo sila sa command, wala sa Ginoo. Amen. Napa mo diya? So nasabtan na nato. No? Daghan kayo ni itong una, grabe jud kayo mi kaligalistic. Grabe perfect. Murag tan-aw nimo perfect na tanan ang nasimbahan. Niya wala na kay panahon ba nga mo sabot sa uban nga nay gina-go through. Di ba? So masabtan nimo kinsa man ning mga wa kasabot ani nga mga verse. They are married to the law, not to Christ. Amen? So, usahaw na to. Mark 10, verse 17 to 21. As Jesus was starting out on his way to Jerusalem, a man came running up to him, knelt down, and asked, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus asked. "Only God is truly good. But to answer your question, you know the commandments." So, giremind siya ni Jesus Christ. Tama? O, kabalo naman ka sa mga balaod. Na si Jesus Christ, saya ha. You must not murder. Tama? You must not commit adultery. Na si Jesus Christ. You must not steal. You must not testify falsely. You must not cheat anyone. Honor your father and mother. "Teacher," the man replied, "ako ning giubay tanan." Oh, see? Katong rich man? Oh, so perfect ang iyang pag-obey sa law. Nakuha ninyo? Then, iyang gingon diha. Pinsa may naikuan. Wala audio sa kuha? Yan na siya. "Teacher," the man replied, "I obeyed all these commandments since I was young." Then yan na si Jesus Christ, looking at the man, Jesus felt genuine love for him. "There's still one thing you haven't done." He told him, "Go and sell your possession and give the money to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come follow me." So, gi-emphasize ni Jesus Christ nga naminyo lang ka sa balaod, pero wala jud imong heart sa kuha. Nakuha ninyo? Pwede nga naa mo diri, perfect inyong attendance, everyday nagadibo mo, ga-fasting man pud mo, perfect ang inyong tithes and offering, pero ginahimo na nimo out lang sa imuhang pagtuman sa balaod, dili out sa imong gugma sa Ginoo. Amen? So, dead works na siya. Kabalo mo sa Old Testament, duha lang jud, good works and evil works. Pag abot sa New Testament, gisagulan na og ikatulo, dead work. Unsa man ang mga dead work? Dead works are those ginahimo nimo not out of love. Ginahimo na nimo out of compulsion, ritual, or kanang napugos lang ka. O gani nag-share ta one night dire nga kamo kung nag-serve mo dire dili out of love, you are serving the demon. Tama, mawigi sa Bible. So mo ni karon natong i-practice no nga
You do it cheerfully. You do it nga out of your love kay Lord. Dili out sa law. Nakuha ninyo? Kaya mga legalistic kayo, abi nilag nalipay ang Ginoo. Dili. Wala gani nalipay ang Ginoo sa rich man. Diba? Niya na siya, good man ang imuhang gihimo. Good man ang imuhang wala ka nag-murder, wala po ka nag-commit o saan yan giyon? Adultery, tanan-tanan, good man na. Pero napay kulang. No, kay ginahimo ra man ani mo out sa imong pag-obey, obedience sa law, dili out of sa imong gugma. So those are dead works. Amen. Then yang gingon diri mao gani niya na siya sa Matthew 5 para at least makasabot mo ani. Diri sa third marriage. Sa Matthew 5:17 to 18 yang gingon diya. Don't misunderstand why I have come. Niya na siya. I did not come to abolish the law. Si Jesus Christ, wala ni anhi para patyon niya ang second husband, ang law. Tama? Niya na siya, basahin na niyo. I did not come to abolish the law of the Moses or the writings of the prophets. Then, yan ko diya. No, I came to accomplish. Pasabot, ni ani siya para tabangan ka nga ma-fulfill nimo ang law. Sabta ninyo? Then, yan ko diya, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest details of God's law will disappear until its purpose is achieved. So, klaro kaayo nga wala gi-abolish ni God ang law. Wala gi-abolish ni Jesus Christ ang law. Niabot siya, nihatag ang yang gipatay na niya ang power sa imuhang old nature, then na ang law, then na ang Holy Spirit, niabot ang Holy Spirit sa atua para tudloan ta, tabangan ka nga ma-fulfill. Di ba? Kay lisod ba ya? Ani? Diyon sa Bible nga mag-forgive ka 70 times 7. Dili ba ya lalo mag-forgive? Sama sa nahitabo kay Richard o kay Jane. Dili lalo mag-forgive. Dali ra kay isulti forgive. Pero gusto na ko, Lord, nga mo forgive. Tabangi ko ani. Kana ang dapat. Sabi ninyo? Dili ka mo ingon nga pag-forgive ka diya, dili ka pwede mo ingon, ana, nga pag-forgive ka. Kay, may mo kang legalistic, ana. Pangayog, tabang sa Holy Spirit. Lord, tabangi ko nga di ni magbalik-balik sa akong isip. Lord, tabangi ko nga malimpyuhan akong kasing-kasing. Lord, tabangi ko nga makuan, Lord, mapuno ko ni mugugma. Kay, gusto ko mo follow sa imong law. Pero dili na ako kaya. Tabangan ko ni mo. Amen? Dili lang ka forgive ka diha. I forgive you, anak ka. Pero kung mabikil ka, mabalik na pud na. Ano man, nag-obey lang ka sa law. Wala sa... Sayang iyon, dito ka ganiya. Okay, padayon ta. Then, Romans 7:6, iyang gingon diha. But now, we have been delivered from the law. Wala na ta sa law. Tama? Wala na control sa to ang law. Tama? Having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit, not in the oldness of the letter, law. Nakuha na to? I pray nga masabtan ninyo ni, kay dili ni siya kanang kuan ba, kanang dugay na ko nga namastor, pero dili di ay tanan i-reveal sa imo ni Lord. Depende di ay na sa heart nimo kung unsay dagan sa imo ha. So kapila naman nato ni nabasa, pero I'm sure no nga dili tanan na reveal sa to ha. So ako nasabtan nako nga tama, we are in the right track nga dili mo dapat na sobraan ka legalistic na ang law, pero wala na ninyo gihatagan og chance ang Holy Spirit nga mo help anang tawhana. Wala na pud ka nangayo sa Holy Spirit ngano man mutuman ra man ka sa balaod. Pero naa jud the lying way. For example, ani si Paul, grabe ba yato ka kwan?
2 Corinthians. For example, ani? 2 Corinthians 9 verse 6 to 8. Yang mo diya, pag-abot sa giving. Ani na, sa giving. Unsay tama. Okay? Iyon sa Bible, basa. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly. Dili ka ng pinugos. Or under compulsion. Ang iyang gipangita when you give is cheerful ka, mo obey sa word in giving. Dili nga, maumigingo sa Malakay 3:10. Tong una, sa Old Testament, is ang ilahang marriage is sa law. Law. Muna nga, ang basihan nila tong una is mag-obey sila aning law. Perfect ang ilang fasting. Sama atong rich ba? Naghimo man ko ani, naghatag man ko, nagpas man ko, ano siya, wala ko nagmurder, wala man ko naghilabot, paglain. Pero niya na ang Ginoo. No, ginahimo ra jud nimo ni out of your compulsion sa law. Ang ginapangita ni Lord, cheerful ka dapat when you give. So maski nakakumpleto ka og 10% nimo nga giving, kung dili pud cheerful ka ni hatag, dead work na siya. Dili na pasabot nga nakahatag ka og tithes nimo, unya gamugot man pud ka pud gahatag. Dead works na siya, dili yun na siya kanang ikalipay sa Ginoo. Sabta ninyo? Then and God is able, sayang gingon diha, God loves a cheerful giver. And God is able to bless you. Abundantly niya na siya. So that in all things, all times, having all that you need, you will abound in every good work. So si Lord karon, ang imuang pag-obey sa law, dapat cheerful. Pero wala gi-abolish ni Lord ang giving. Nakuha ninyo? Sabta ninyo? Kaya usay man gud, maingon ka, sa Old Testament raman ang giving, pastor. Wala gani gi-abolish ni Lord ang law. Tabangan kaniya kay dalo man ka. Apil man pugupod. Ana man pugod dalo man pud una pod. Imagine mo tong una, naanat gud ko nga maning kamot para sa kong sarili. Unya karon kuhaan ka og 10% sa imong income. Nya daghan kay kog bayronon. So ang pag-obey tong una is out sa ako ang pag-obey sa law lang. Pamako kasabot ani. Dininay-hinay, gi-process jud ko ni Lord. Nga kanang mayon ko ba nga, Lord, imuha na jud ni gikan. Salamat jud kaayo Lord sa imong gihatag sa kuha. No, kay sa imuha man ni gikan, ako ra pud ibalik sa imuha Lord as an honor nako sa imuha. Ana na kadapat mo hatag, dili nga hatag na pud. So naminyo na pud ka sa law. Dili na ikalipay ni Lord, dead work na siya. Amen? So dili na ta sa second husband. Dili na ta sa third. Amen ba? So, ako rin maluoy sa mga pastor nga mingon sila ba nga, kana siya, wala na pag-asa. Kana siya, wala na kuan mga, no? Yung nga, ma-addict na sila diha, wala na sila pag-asang bago. Naapaka sa ikaduha nga law. Nagtuo kag bright ka. No? Wa yung ka kasabot sa imong gibasa kung ingon na imong tanaw sa tao. No? So, wala na ba? I-judge ni mga people. Sa ato pa, bounded lang ka sa law. Wala ka nag-trust sa Holy Spirit. Nakuha ninyo, nasabta ninyo. Wala rin yung tingog-tingog. Pero, karon na dyan, ipasabot na ako sa inyo. Pardi po ni may tabo sa inyo, ha? Nga kamo, judgmental, may ana, nga murag, naunsa na mong perfect na mo, wala taga-tolerate, ana, dire. Pero, hatagan ni mga Holy Spirit, nga sila'y mag-work doha. Yes, mo guide man ta sa isa katao. Pero tagan nimo og kanang ang elite nimo siya ba sa Holy Spirit ba nga pangayog tabang sa Ginoo. Nga mabag-o ka, tabangan mangayog tabang sa Ginoo nga ma-fulfill nimo ang iyang gusto sa imong ginabuhi. Munay tama. Dili pwede nga i-judge ka, di nakapwede aning simbahan. Mga perfect lang ni diri. Ana. So dili mo pwede mo attend diri. Kung wala may mga life group, dili na. Grabe po nino, ngayon na. So,
For example, sa pag-make disciple, tanawan nimo, gingon ba ya diri ni ko ano? Ako nawi ko sulate, those whom we disciple are not the enemies of our joy in Christ, but an expression of our joy in Him. No, sabat, dapat ang pag-disciple nimo, kalipay nimo ba nga ga-disciple ka? Ayaw ninyo himuon nga nag-disciple mo kay tungod kay natay goal. Nakuha ninyo? Unsa gingon ni Paul? Tanawa. Basa. Each of you should give what you have decided. Dili ni sa 1 Thessalonians. Paul writes, after all, what gives us hope and joy, and what will be our proud reward, and crown as we stand before our Lord Jesus Christ, when He returns, it is you. Yes, you are our pride and joy. Ikalipay nimo nga ikaw ang gigamit sa Ginoo ba nga nabag-o kining mga tawhana. Dili nga kanang kanang kumplituhon akong 12 kay tungod kay 12 man pud si Jesus Christ ingon ana. Dili kalipay nimo ba para sa ato malipay baya pud mo no nga magtestimony kini sila Arnel nga Lord salamat kayo Lord kay naging part pud me. Kay makita nimo sila nga naga-grow na nga naga-share na sila diri no nga nakita nimo ba nga ikalipay nimo nga kini nga mga tao gigamit pud ka nga na bless pud sila and mo na imong joy ba nga magkita mo sa Ginoo kay naman kay crown nagpaabot. Pero kung obligasyon ang imong pag-win tungod kay naa lang kay data dire dead works na siya wala kay crown. Nakuha ninyo? Anya? Makita ninyo? Daghan kayo nagniagi dire. Even dito sa Pikas tong una. Kumplituhon na to ang 12. Naapay leader sa Centurion, sa tong mga tag 100 kabuk ang ilahang mga leaders. Nanagan ilang leaders kay ikaw daw. Sunduon kag bus, sunduon ka og kanang mga jeep or pakaunon ka, hatagang kag trabaho, managan jud imong leaders, tama? Wala nila gihimo lang nila ato kay tungod kay naa may price pag abot sa December. Naa may iPhone. Isa nakadawat ato tong una, nakadawat ka, Kem? Ha? Ako? Nakadawat ko? Oh. So makita ninyo nga timuon nimo ni kami gud nga nagtininood wala man ta naka-achieve ato lang og senturyon. Oh. Fruitful na leader. Dili to sa senturyon. Oh. So makita ninyo nga gihimo nila to para lang sa prize. Para sa recognition. Tanan to sila dead works mo na wa yun nabilin. Asa naman karon tong mga disciple be nga 100, 500. Wala na, tama. Nag-vlog. Ang uban ibalik na sa abuton sa to kasabot. So ang mo ni ang kuan nato nga ang pag-make disciple nato kalipay nato sa Ginoo. Lord, salamat kaayo gibago ko nimo. Kalipay pod nako Lord nga gamiton ko nimo nga mobago sa uban. Dili mi ninyo i-please. Amen ba? Mo na mag-grow mo ana. No kanang gusto mo ma-recognize mo sa daghan kay daghan mo disciple ayaw kana. Dead works na siya. Dead works na siya. Tanda ninyo, I pray nga masabtan ninyo ni nga dili ta bound sa law, but bound ta in the Spirit. Kay magbear tag fruit kay God, not sa dead na works. Amen? So, padayon ta. Sound sa to, di ba? Sa giving, cheerful ka. Sa pag-make disciples, dapat
joyful ka. Amen? You're doing it for the Lord, not out of the oldness of the letter. Sabta ninyo? So, anything outside cheerful heart is dead work. So, dead works are done out of compulsion or reluctantly. Tama siya. Tama? Yeah, tama jud ang mag-win souls. Tama po ang mag-give. Tama po ang mag-fast. Pero kung pinugos, dead. Amen? Romans 7 verse 6. But now we have been released from the law, for we died to it. We are no longer captive to its power. Now we can serve God. Tama? Not in the old way. We can serve God, not in the old way, sa law. Obeying the letter of the law, but in the new way of the living in the Spirit. Mo gani na nga dili ta magpataka lang og kwan ba? Kanang uy, kani puro ta ani. Na ang word pero mo consult ka sa Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, atagi ko og kanang atagi ko og wisdom. Unsaon ako ni pag-reach out. Unsa kabalo ko Lord nga tama nga mag-make ko og disciple. Tama Lord nga i-win souls nako ni siya. Pero kung diha na lang ka na bound anang making disciple, nga mao na lang na ang imong ginafokusan, wala na kagapaminaw sa leading sa Holy Spirit, dead works na pud ni siya. Mahayo kag wisdom sa Holy Spirit. Holy Spirit, tatagi daw ko og kanang wisdom nga mahimo ni silang disciple. Kana jud kay wala namang kanaminyo sa second. Diri naman ka sa Holy Spirit na minyo. Pero ang gusto sa Holy Spirit, ma-align gyapon ka sa law. Pero diri lagi ka mo focus sa iya. Amen? Naba mo? Example, katong submission po sa wife. Wife, submit to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife. Tama man ni nga law. Tama man ni nga command sa Ginoo. Pero maura ni ang permanente ni bato sa imong husband, ay ibato sa imong husband sa imo ha. Pag-ubay lagi kay mo man nag-ingon ani sa Bible. O niya, So, dili happy ang imong pag-obey sa iya ha? No, dapat makuan nimo ba out of love. Amen? Namang uban ko nga obey na lang, no? Kay mo may gingon sa law. Ang uban po dili po mo submit. Kay sige. Uy. So, wife, submit to your husband because it's not written in the word, not happy to do it, kay dili angay sabitan akong bana, ng ana pa kano, dili ko mo submit, kay dili angay pangutan ng bana, dili nga ana. So, dili dead work yapon kay dili malipay si Lord. Amen? You do it out of compulsion. You submit, but you submit joyfully because you're doing it for the Lord. Kay mao'y gusto ni Lord. Lord, mao jud ni mo ikalipay nga kami ma-unite mi sa akong bana. Ma-unite mi sa akong asawa. Kailangan jud nako ni siya i-love Lord, kay love man minimo. Ikaw pud nga bana, kana po dapat dili ka dito ka na bound sa law. Totoo 'yon? Amen. Then kining inyong pag-attend sa meeting, kumusta man inyong heart? Acts 2 verse 46. Daily, ako imagine mo tong una, ang mga disciples sa Acts, adlaw-adlaw sila gamit. Daily, they meet together in the temple courts and in one another's home.
to celebrate. Imagine mo, adlaw-adlaw sila ga bread breaking. Then, they shared meals together with joyful hearts and tender humility. So, ang ilang panagtapok, ikalipay sa matag-usa. Dili nga, gamugot na kadiri. Sa mga meeting na sod. Ayaw na lang abot sa meeting kung ingon na imong heart. Nga naman, patay na siya nga panag-apil nimo sa panagtapok. Naba mo? Yes, mapalo up sa inyo ha. Pero dili mamumugos kung di na kamuani. Nga naman, useless lang imo pag-ani kung pinugos. Kailangan joyful heart. Amen? Naba mo diha? So, kailangan nga joyful lang inyong heart pag-abot sa ato ang meeting. Nakita na ninyo ang gusto sa Ginoo? Ha? Oh. So, dili po daw ka matulog sa meeting. Kaya kung joyful ka, di makakatulgon. Amen? Naba mo diha? Oh. Then, biblical po niya itong panagtapok. Nga naman, they shared meals man. Nakuha ninyo? Dili nga wato ra ka dito sa Manay. Perfect lagi mong attendance. Why absent? Pero out of compulsion nga imong pag-attend sa meeting, you're not doing it out of love. Dead works kaya po na siya. Asa ka namin nyo? Law. Amen? Yun na mo ang problema before. Grabe. Daghan kay mig mga dead works nga nahimo. Perfect man may attendance. Wala may absent sa mong primary meeting. Pero dili tanan na mo paadtod sa primary meeting, kalipay na mo. Out na lang sa among obligation. Respeto na lang sa igisulti sa among pastor. No? Mao na nga gi-allow ra jud ni Lord nga ma-break mi aning pagminyo namo sa law ug maminyo mi sa Holy Spirit. Kay gituman man namo ang pagbuot sa Holy Spirit, dili naman kining law. Then karon mas daghan siya revelation ihatag sa kuwang ano man kay naminyo naman ko sa iya, dili na sa law. Kuha ninyo? Kuha ko may absent ana Sunday service. Kung commitment lang namo sa commitment lang namo sa DK. So kung commitment lang namo sa DK, commitment namo sa mga Sunday service, tithes, tanan, perfect. Ha, Kuya Wano? Pero dili tanan out of love. So daghan kay mig mga po dead works which is gi-restore ra jud mi ni Lord karon. So I pray nga tanan ninyo nga pagkahimuon dili na out of your obedience sa law but joyfully you serve the Spirit nga mag-lead sa inyo nga ma-fulfill ang law. Amen? I pray na nasabtan ninyo. Now, for example, mag-pray mo. Philippians 4, verse 4 to 7. Yaging diya, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Malipayon ka. Let everyone see that you are considerate in all you do. Kaklaro, ana, no? Let everyone see that you are considerate. Asa naman na karon ang considerate nimo kung masipyat ang isa ka tao? No? Mura na kag mabitaw to nga natay isa ka kauban nga nagka-problema siya about sexual immorality. Nya ingnan ta nga wala na nay pag-asa mabago. Ano di jud na pwede ngano man. Ang prodigal son pagbalik wala man nagibutang sa amahan dito sa lungaan sa baboy o baka ang iyang anak nga nibalik sa Ginoo. Gilisan man dayon sa Ginoo.
Nagilisan man dayon sa papa ang iyang anak, tama? Ikambyoan ang sanina. Why? Because inguna na ang heart ni Lord as long as mobalik ka. So, kita dapat mahimo putang considerate nga naman, gigrasyahan raman puta sa Ginoo. Di ba? I pray na inguna na iyong pananaw ba? Nga dili mo mangundem og tao. Kailangan nga ngimutang considerate pod nga kini gikaloyan ra pod ko, usapod ko ka adik, usapod ko ka ani. I believe taas pod to nga proseso, 5 na ko katuig sa Ginoo pero until now ginatabangan gyapon ko sa Ginoo nga mabag-o. Dili nga murag mao gani itong gingon ni Jesus Christ katong time nga si Judas ug si Peter na nisulod siya dito sa balay ata to ni Peter. Tapos dugay na kay ko diri wa man mo nahatag tubig. Niana si Jesus Christ. Samantalang kining burikat nga nisulod diri ang iyang hago. Ang gihaguan niya sa iyang pagpamuring og pila ka tuig og isa ka tuig. Iyang gi-over sa kuha. Supposed to be nay nakautang, niana siya. Mas dako ang utang aning isa, mas gamay ning isa. Nya pareha sila gipasaylo sa nautangan nila. Kinsa may tan-aw ninyo ang mo payback o gugma sa nagpautang? Of course katong dako utang. Niana ang mga disciple nasabtan pod. Tama? Ingon na pod. Niana Jesus Christ. The more nimo ma-acknowledge nga makasasala ra pod ka, mas the more ka ma-inlove sa kuha. Tama? Dili ka mo condemn. Kaya ano man, utro naman po ka gigrasyahan. Amen? Naba mo diha? Pero ako ningon sa inyo nga dili na mo magbago. Mga magtabang sa Holy Spirit para baguhon mo. Gamiton man pod ni pod para mo guide sa inyo ha. No, pero wala ba mo naminyo sa mo ha? Naminyo mo sa Holy Spirit. Naminyo mo sa Ginoo. Amen? Then, yang ikon diha, be considerate in all you do. See to it that you're considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. No? Sa imo ang pag-pray, basig, nangguol ka permanente nga kampo. Kapag joyful ka, Lord, kabalo ko, tabangan ko nimo, Lord. Digit ko nimo pasagdan. We are one. Ikaw nagsulti, Lord, na you will never leave me and never forsake me. Mo trust jud ko sa imo, Ginoo. Then, iyang gingon diha, next verse, tell God what you need and thank Him. Isulti, pero pasalamatan nimo. Ang problema sa atua usahay, magsige na lang tagsulti, wa tay pasalamat. Amen? Then you will experience God's peace. Dili ka makadawat pod og peace kung magsige ra po kag pangayo. Magpasalamat po ka pod. Lord, salamat jud kaayo. Naalaw nimo ning sa amoa, mas naging stronger me. Salamat Lord, kinalaw nimo ni, mas the more ko nagtrust sa imo nga kaya jud day nako kung naa ka. Ana. Amen? No? Then yang ko dia, experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Kung tanawon nimo sa Galatians now 5:20, di ba? Ang fruit of the Holy Spirit is peace. Once nga wala na ka na bound sa law, mas maging at peace ka. Sama ko na to sa ato karon, mas at peace ta karon ba nga dili ta legalistic. Kaysa daghan kay ka og impose nga law, nga wala na lugar ang Holy Spirit sa inyo ha, mao na kapuyon ang isa ka leader, kapuyon pod ang matag-usa sa inyo ha. Amen? Nya mga buutan pod kay mo tanan sa sulod sa simbahan. Kaya nga naman, ni-align man mo sa law. Tama? Pero, deep inside, tuwara. No. They're bound to death. Then, iyang gingon dia. Next verse. So, sige, patayin ta. So, kana no?
Mo ni ang inyong prayer nga katong akong gingon sa inyo kaganiya ba nga Lord, kabalo jud ko tanan nga imuhang gihimo nga balaod kuman sugo jud sa amoa is perfect jud Lord. Perfect mag-forgive, perfect mo submit sa husband, perfect jud mo love sa isikatawo, perfect pud ang mag-make disciple Lord. Di na ako ni kaya kundi ko nimo tabangan. Mo nay tama. Dili nga kanang nakafocus lang mo sa law. Letter will kill niya na siya. Kadi man yun na nimo ma-obey. Mao gani si Paul, honest kay si Paul. Ngano man, ang siyam kabalaod iyang na obey externally. Pero ang wala is ang covet. Thou shall not covet thy neighbor's wife. Ngano man, internal man to. External man tong kwan. Thou shall not murder. Ana. Tama. Ang covet man God is inside nga desire. Mo to fail. Na-fail si Paul. Ngikani siya. Kung tanawan nimo, basahan na to. Well then, I am suggesting that the law of God is sinful. Yan na si Paul. No? Well then, am I suggesting that the law of God is sinful? Dili. Of course not. Dili jud makasasala ang law. Tama? In fact, it was the law that showed me my sin. Kung wala ang Ten Commandments, wala po siya nasabtan nga sala di ay ang pag-desire sa mga asawa sa uban. Dili sala ang law, dili jud dautan ang law. In fact niya na si Paul maugani ang nag-help sa kuha nga masabtan nako nga ang mauday sala di ay ni. So ato pa, it was the law that showed me my sin. I would never have known that coveting is wrong. Yan na si Paul. Tama? Sa ika-10th niya. If the law had not said, you must not covet, but sin is used this command to arouse all kinds of covetousness. Ang sin, gigamit niya ang law para ma-arouse ang kinds of covetous desires within me. Yan na si Paul. No? Kay kung wala po na aware si Paul nga sala di ay ito, asin to siya, gigamit karon sa sin ang law nga mahimong mo na to'y ang kwan ba, naging aware na si Paul sala jud ni. So karon everyday na niya bantayan sin ani-ani nana mao gani itong time nga sa Old Testament every year sila mo offer sa ilahang sin nga ihaw. So ani, para masabtan ninyo, ang law is a mirror. Nga ipakita sa imo unsay hugaw sa imong nawong. Ang word ni God is siya ang mirror. Di ba? It exposes sa mga dautan nato nga dili maayo mo nang word. Pero dili nimo pwede gamiton ang samin nga inudnod sa imong nawong para tanggalon ang kugmo nimo. Kailangan nimo og tisyo or sabon para hilamusan ang hugaw sa imong nawong. So, ang law itself dili na makalimpyo sa imo mirror raman sa atong hugaw. Kailangan nimo karon ang blood ni Jesus nga mo-cleanse sa atoa dili ang law itself. So karon kung na bound lang ka diya nga law, wala gyud tabang sa imo kung diya lang gyud ka nga kuan mo religious sa mga tawhana mo. Agputi mo ani, no, daghan kayo. Ako lang tong pangutan-on. Katubang panahon nga no dibo no eat. Tabtan ninyo na, dili pwede mo kaon kung wala kay dibo. Perfect perfect man imong attendance. Pero tanan to nga gihimo nimo dead works to siya. Ngano man, you do it out of compulsion, not out of your joyfulness sa Ginoo. Kung wala ka kabasa sa Bible karon, masilutan ka, murag ingon na kanang sabaan ka sa Ginoo, break na ninyo. Na uban pod nga dapat ingon ani morning lang. Kailangan yung basa niya. Kung dili ka kabasa, na-condemn na ka maghapon kay wa ka kabasa.
Sabaan ka sa imong asawa, saban-sabanang. No, oh, oh. Tinuod na. Kabalo ka na para sa ato si Pastor Dirk tong una. I-check na ba si Pastor Dirk diha? Na? Oh. I-check man namong dibo tong una. Ha? Iyaman ang gihimuan og devotional, nanubra man na niya. Ang i-check pa lang good is kutob pa lang sa kung Domingo. Nasubraan naglunis o Martes ang iyang devotional. Kay di ay gisulat na niya nasubraan wa siya kabantay na ba. So out of compulsion ninyo mong ginahimo. Mao na nga antod ka maski karon wa jud ka ma-memorize nga verse nga imong gi-memorize ato nga time. Ngano man dead works na siya. Amen. Naba mo diha? So, ang law is a mirror. But the mirror cannot help you para tanggalon kanang imong hukaw. You need tissue, you need water. Amen? Law will remind us about our sin. Tama? Sa dili maayo. But, we need somebody. We need the Holy Spirit. We need the blood of Jesus para mabago ta. Because law itself cannot help us. Masabta na ninyo? Ako lang kipasabot ang law, ang command ni Lord. No? Mga instruction ni Lord. Tama na sila tanan. Walay mali, Walay mali sa ikaduhang husband. Pero mali kung nabound na lang ka diha sa iya pagtuman sa kaduha. Mao gani gitubos ta niya, gipatay niya ang imong old self, new na ka, na born again ka, nag-start kag basa sa Bible. Amen. No dibo no it, yes. Pero dili ka dapat mabaon lang diha. You are one with Christ. Amen. Bulag mo sa imuhang ikaduhang husband. Amen. But you are one with Christ na. Dahin ta. Asa na ta? Romans 7:8. Okay. So, naging honest lang si Paul, no? Nga na siya, wa ko kasabot nga sala jud di ay until nigawas ang law. Na siya. So, again, mura po ang law ba? Mura siya og x-ray, no? Nga ipakita niya ang sulod sa toa. Tama? Nga ang x-ray. Pero dili nimo pwede gamiton ang x-ray to cure. Kailangan nimo somebody to cure you. Kailangan nimo tambal. Same gyapon. Maayo ang Bible. Maayo ang word. Walay problema sa word. Maka-help na siya to expose unsa may mga hugaw sa toa. Pero you need the Holy Spirit para mabago ka. Amen? Naba mo diha? Then, iyang gingon diha, usaon nato ni mag-end ko ani nga verse. Romans 8 verse 1 to 14. Now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Mao na nga kung nagka-condemn ka, kabalo na kaasa ka na bilong. Amen? And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Yan na siya diya. Kaya gigamit man sa sin ang law nga mag-lead sa imo to death. Na-free na taana. Amen ba? Next slide. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent His own Son. Kaya dili man ta kaya baguhon lang sa law. Dili man jud kakaya ana baguhon sa law. Dili lang kakaya baguhon sa mirror. Kailangan nimo tissue, kailangan nimo ang blood, kailangan nimo ang Holy Spirit. What the law could not do, He sent His own Son. Kaya kung kaya nimo, ikaw lang,
Wala gipadala si Jesus Christ in a body like the bodies we sinners have. Next. And in that body, God declared an end to sin. Patay na imo ang first marriage. Control over us by giving His Son as a sacrifice. Ang iyang blood ang nibayad for our sins. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us. For the wages of sin is death, man. Na may bayad dapat. So, masatisfy katong requirement sa law. Who no longer follow our sinful nature, but instead, follow the Spirit. Naka ninyo? So, klaro na nino. I pray, kung gusto niyo ni-review, na dito kay Sarina. Pangayoon ninyo, apel ang example, dili lang kini nga slide. Para maisa-isa ninyo ba, mao di ay ni, dire di ay. So, at least na kuha lang ninyo ang tulo ka marriage. And dili na ta ani kanang legalistic nung Then, next verse, Star. Those who are dominated by the sinful nature think about the things, but those sinful things, tama. But those who are controlled by the Holy Spirit think about the things that pleases the Spirit. So letting your sinful nature control your minds that leads to death. Next verse. But letting the Spirit control you. Dili ang law ang mo control sa imo ha. Kundi ang Espiritu sa Ginoo ang mo control sa imo ha. Leads to life and peace. Mao na nga, no? Grabe jud kaayo pagka-set free na ako ani lambi kay kong tulog. No, kanang ma-at peace gani ka nga. Sus, tinuod jud tong gingon nila nga dili maka-at peace ang pagkadto lang nimo bukid. Kaya pag uli nimo diri na bahon mo mangyapon ka nang lo. Murag magubag-ubagan pa ka ana. So, pwede man jud lami jud di ay kung masabtan ra jud nimo ang gihimo ni Jesus Christ, may masabtan nimo ni dili jud ka makatulog jud kag tarong. Ma-at peace jud ka. Dili ka kanang inyong life group ikalipay na ninyo. Amen. Kanang inyong pag make disciple, ikalipay na ninyo nga ay nag-grow na siya, no, rami no. Ay salamat Lord. Kana ang mga crown nimo sa langit, no, dili nga no, martis na sad unsa ka akong pamirinda ato. Saan ko atong life group na sad pamasahin na pud banging anak. Compulsion na siya, dead works na siya. Kaya mo lang ka ani tungod kay i-please nimo ang imong report, please lang nimo ang kwan. Pastor, ayaw mi ninyo i-please. Amen? You do it because you love the Lord. Lord, ikalipay jud nimo ni nga daghan mabag-o sa Davao. Ikalipay nimo ni Lord nga daghan migkauban nga magamit sa expansion sa imong kingdom. So, yang gingon diha. But letting the Spirit control your minds leads to life and peace, for the sinful nature is always hostile to God. Sinful nature nato, mao ning old self nato, first marriage, it never did obeys God's law, and it never will. Tama, di man jud. Maski unsaon ba ani mo og share sa mga dili pa na born again, no? Di jud na to jud. Oh. Sabong anana ra do gaya merinda oy. Di ba? That's why those who are still under the control of their sinful nature, dili jud nila ma-please ang Ginoo. Amen? Next slide. And Christ lives within you. Nanang Holy Spirit sa inyo ha. Amen? Sa ato ha. So, even though your body will die because of sin, the spirits give you life because you have been made right with God. Amen? The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in me. Ingay mo tapad.
The Spirit lives in me. Next slide. Basa. And just God raised Christ Jesus from the dead. He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Next slide. For if you live by its dictate, you will die. But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Amen? So, let us pray. Lord, salamat kaayo sa imong revelation nga imong gihatag sa amoa. Lord, mga umig pasaylo Ginoo sa mga gihimo na mo, Lord, nga out of our obligation, compulsion, reluctance, and Lord, out of our compulsion to follow your laws. Dili, Lord, out of love, mangayo may pasaylo, ana, Lord. Forgive us, Ginoo. Saylo apod mi, Lord, kung nahimo naming legalistic, niya, wala pod mi room, Lord, sa imuha. Wala na namo gi-introduce sa mga people around us nga mag-seek sa imong help, mangayog tabang sa imong Ginoo. Sorry kaayo ana nga heart. And thank you, Lord, kay imong gi-open na mong spiritual eyes. Thank you, Lord, kay giabrihan nimo among kasing-kasing. Nga kami, Lord, is mabound me not with the letter of the word, but with your spirit, Ginoo. And we serve out of our love. We attend out joyfully sa mga meetings, not out of our obligation. We fast cheerfully. Ikaw man nagsulti, Ginoo, nga when we fast, dili ka nang murag gamugot me. But Lord, dili jud ka nang malata or amo ang ikalipay, Ginoo, nga maglorify ka sa among kinabuhi. And Lord, salamat kaayo, Ginoo, nga kanang joyful nga heart, Ginoo, nga thankful. And even, Lord, when we ask with you, di jud mi kayo jud mi pasagdi, Ginoo, nga makalimot mi pasalamat sa imo. Because Lord, we want that peace nga gikan sa imo, Ginoo. And salamat, Lord, nga even sa among panaghatag, we give it cheerfully sa imo. We bless your name, Lord. And even accept our giving tonight as a pleasing aroma to your throne as we apply your principle of cheerful panag-honor sa imo and panag-give sa imo. We love you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Mohatag sa kalipay, diha sa Ginoo. So, kana lang. Now, kinsay next? Okay. Before ta sa next nato sa training sa RW, so natay a little bit agenda lang ta balik. Okay, para dili nato malimtan. So October 29, that would be there will be a medical mission. So DRD man ni siya na mission. So 7 a.m. to 12 noon. Tama ba? Jet, no? DRD polo shirt. So magkita na lang ta sa Magsaysay Park. Okay. Ha? 6:30 a.m. Okay, ang next is